Kabanata 1691. Nagulat si Edison kay Noel Ace. Hindi ba si Maggie itong babaeng mapula ang buhok? Ang C-class model na nakipag-eskandalo kay Ken noong nakaraang taon. Naalala niya na si Ken, na engaged pa rin kay Lara noong nakaraang taon, ay nabuko ng media dahil sa secretly meeting with Maggie sa isang horse farm sa ibang bansa, at si Jonas ay nagalit dito. Pagkatapos nito, humakbang si Ken upang ipaliwanag ang buong bagay, at inilagay ng lahat ang pangyayari sa likod ng kanilang isipan. Ibinaba ni Noel Ace ang magazine at nagtanong, iaalok kanya kay Mr. Matthews. Mabilis na tumanggaw si Maggie. Gagawin niya akong kamukha ni Lara. Pero alam kong mamamatay ako kapag pumunta ako sa tabi ni Donald. Napapikit si Noel Ace at nag-isip ng ilang saglit. Pagkatapos noon, tumayo siya at nagtanong, kailan niya gagawin ito? Kinagat ni Maggie ang kanyang mga labi at sinabing, nahanapan na niya ako ng isang doktor. Halos 3 buwan na lang. Sumunod ka lang sa gusto niyang gawin mo. Ano? Natigilan si Maggie. Pagkatapos ay nagpatuloy si Noel Ace nang walang pakialam. Masisiguro ko ang iyong kaligtasan kapag nahulog ka sa mga kamay ni Donald. Pero ang problema, may tiwala ka ba sa akin? Nahulog si Maggie sa pagmumuni-muni. Alam niya ang gagawin ni Ken sa kanya. Kung hindi, hindi siya pupunta sa Knowles at hihingi ng tulong sa kanila. Higit pa rito, kung hindi dahil kay Noel Ace, napatay na sana siya ng mga tauhan ni Lara noon. Para bang nakapagdesisyon na siya, sabi niya, okay, may tiwala ako sa'yo. Hinatid siya ng sekretarya. Lumapit si Edison kay Noel Ace at tinanong, Sir, siya ba? Yung mall na ipinasok mo sa tabi ni Ken. Nakatayo sa harap ng bintana, sinabi ni Noel Ace, nagsimula ang lahat sa isang pagkakataon. Nang malantad ang relasyon nila ni Ken noong nakaraang taon, nakahanap si Lara ng taong magliligpit sa kanya. Alam ko magagami ko siya sa hinaharap, kaya't iniligtas ko siya. Siyempre, siya ay isang kapaki-pakinabang na babae. Kung tutusin, sa paghuhusga mula sa katotohanan kaya niyang pabagsakin si Ken, napatunayan nito na mayroon din siyang mga pakulo. At ngayon, siya ang magiging kasangkapan sa pagtulong sa kanya na gawing pabor sa kanya ang panahon kapag natapos na ang oras. Samantala, sa kolehiyo, buong umaga nag-e-ensayo si Daisy. Nang matapos ang rehearsal, basang-basa ang likod niya ng pawis. Bumaba siya ng stage, naglabas ng tisyo, at nagsimulang panasan ang gilid ng noo niya. Mainit ang panahon, kaya nagsuot na lang siya ng sports undershirt na nagpatingkad sa kanyang perpektong figurang katawan. Nakaupo na ang lahat sa sahig pagkatapos ng rehearsal. Kahit na binuksan nila ang air conditioner, wala itong silbi sa araw ng tag-araw na tulad nito. Napatingin si Daisy kay Ayan. Ilang araw na ang nakalipas mula nang makausap niya ito, at tila sa wakas ay may napagtanto na siya. Kahit na pakiramdam niya ay nakakahiya, pakiramdam niya ay ito ang pinakamahusay para sa kanilang dalawa. Namigay sa kanila ng malamig na inumin ang isa nilang estudyante. Kumuha si Daisy ng isang bote ng malamig na Coke at sinabing, salamat. Inalis niya ang takip, ikiling ang iyong ulo, at ininom ito. May kausap si Ayan sa harap ng stage. Samantala, panay ang tingin niya kay Daisy, na nilalamon sa gilid ng kanyang mga mata ang isang bote ng Coke. Binalot ni Daisy ang isang manipis na jacket sa kanyang mga balikat. Naupo siya sa audience habang pinag-aaralan ng script ng dula ng may isang madilim na anino na hamarang sa liwanag sa harap ng kanyang mga mata. Inangat niya ang ulo niya at nakita si Ayan. Tanong niya, pwede ba tayong mag-usap? Isinara ni Daisy ang script at itinuwid ang kanyang likod. Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Tumingin si Ayan sa paligid at sinabing, maraming tao dito. Punta tayo sa corridor. Nakangiting sagot niya, sa tingin ko hindi na kailangan. Kung may sasabihin ka, pwede mong sabihin dito. Nanatiling nakabantay siya at tumanggi na umalis sa kanyang upuan. Simula nang malaman niyang kasama niya si Ken ay hindi na siya nagtiwala. Ibinaba ni Ayan ang kanyang ulo at sinabing, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang magsinungaling sa'yo. Natigilan si Daisy pero nanatili ang ngiti sa labi. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam ko na. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, naging malabo ang kanyang paningin, at kinusat niya ang kanyang mga mata. Napatingin si Ayan sa kanya. Ano ang mali? Tumayo si Daisy, at nahulog ang script sa sahig. Yumuko siya para kunin ito ngunit muntik na siyang mawalan ng balanse at mahulog. Kabanata 1692. Lumapit si Ayan at ainalalayan siya. Daisy, sinubukan siyang itulak ni Daisy palayo ngunit hindi ito nagtagumpay.
Nagmamadaling ipinulupot ni Ayan ang braso sa balikat niya at sinabing, mukhang pagod ka. Ihatid na kita para makapagpahinga. Napansin ng ilang estudyante ang kanilang sitwasyon at nagpatuloy sa pagtatanong. Ngumiti si Ayan at sumagot, she isn't feeling well, so I send her to the infirmary. Walang sinabi ang grupo ng mga estudyante pagkatapos. Bigla siyang itinulak ni Daisy ng buong lakas, ngunit aksidenteng natamba ng mga tuhod niya ang sulok ng upuan. She hissed, at bahagyang nagising ang sakit. Kinuha ang kanyang pagkakataon habang hawak niya ang kanyang sarili, tumakbo siya palabas nang hindi man lang kinuha ang script. Kinuha ni Ayan ang script at sinabing, I'll go look after her. Nagkatinginan ang grupo ng mga estudyante na nalilito. Dahan-daang umuusad si Daisy habang nakadikit ang mga kamay sa dingding. Mabilis na umikot ang mundo sa kanyang paningin. Ilang beses niyang hinampis ang sarili sa kanyang ulo, at mabilis na umagos ang kanyang dugo. Maging ang kanyang palso at tibok ng puso ay bumilis. Pagkaraan ng ilang hakbang pa, hindi na siya nakatiis. Nang malaglag na sana siya sa sahig ay sumulpat si Ayan at niyakap siya nito. Samantala, pumasok si Freya sa auditorium na may dalang pagkain at tubig. Tumingin siya sa kabuuan ng hall. Nandoon ang lahat ng estudyante, ngunit hindi niya makita si Daisy sa paligid. Pinahinto niya ang isang babaeng estudyante at tinanong, nakita mo na ba si Daisy? Saglit na natigilan ang babaeng estudyante at sumagot, hindi maganda ang pakiramdam niya, kaya pinapunta siya ni Ayan sa infirmary. Bumangon ang masamang pakiramdam mula sa tiyan ni Freya nang marinig niya ang sinabi ng babaeng estudyante. Tumalikod siya at dumiretso sa infirmary. Gayunpaman, wala si Daisy o Ayan sa infirmary. Bigla siyang natauhan, at namutla ang mukha niya. Sinubukan niyang puntahan si Daisy pero hindi niya sinasagot ang tawag niya. Sa sulok ng gusali ng administrasyon ng business school, nasagasaan ni Freya si Colton, na nakikipag-usap sa dalawa pang estudyante. Nang walang pakialam sa dalawang estudyante, sumugod siya sa kanya at sumigaw, Colton. Lumingon si Colton, ngunit kinaladkad siya ni Freya bago pa siya makapagsalita. Natigilan ang mga tao sa kanilang paligid, at inalis ni Colton ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Huffing and puffing heavily, she said, Daisy. Binanggit niya lang ang kanyang pangalan, at napagtanto ni Colton na may nangyari sa ekspresyon ng kanyang mukha. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat nito at tinanong, ano ang nangyari sa kanya? Kinuha siya ni Ayan. Samantala, dinala ni Ayan si Daisy sa utility room. Matapos makumpirma na walang tao sa corridor, nilock niya ang pinto. Inilagay niya si Daisy sa mga block mat, at napasimangot siya sa biglaang paggalaw. Lumapit si Ayan sa kanya at bamulong, Daisy. Malakas na pumiglas ang mga talukap ni Daisy habang mahinang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin, at lahat ng nakita niya ay mukha ni Ayan. Bahagyang nagsikip ang kanyang mga pupil, at sinubukan niyang itulak siya palayo. Lumayo ka sa akin. Hinawakan ni Ayan ang kanyang mga balikat at sinabi sa paus na boses, sorry. Hindi ko rin gustong gawin ito, ngunit wala akong pagpipilian. Naramdaman ni Daisy ang lamig na damaloy sa kanyang katawan, ngunit sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng init. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan, at tumutulo ang butil ng pawis sa gilid ng kanyang noo. Sinubukan niyang hawakan ang kwelyo nito at sinabing, Ayan, huwag mong gawin ito. Sisirain mo ang sarili mo. Ibinaba ni Ayan ang kanyang ulo at tinanggal ang mga butones, may kung anong lumipad sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, I lied to you. Hindi ako mula sa southwest region ng Eurasia. Sa halip, ako ay mula sa isang malayong suburban town. Ang aking ama ay isang palaboy, at ang aking ina ay iniwan ng aking ama at kami noong ako ay bata pa. Hindi rin Ayan Harris ang pangalan ko. Binigay sa akin ni Miss Reese. Kung wala ang tulong ni Miss Reese, hindi ako nakapasok sa art school at wala ako dito ngayon. Wala akong ibang choice kundi tulungan si Mr. Pruitt. Ibinaba niya ang ulo niya at hinalikan ang palso ni Daisy. Daisy, ipapafall kita sa akin. Dahil sa epekto ng gamot, nanghina si Daisy. Sinubukan niyang lumaban ngunit walang resulta. Wala siyang nagawa kundi hayaan ang sarili na hawakan ni Ayan na parang manikang porselana, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay naglalaho. Dahan-daang inunat ni Ayan ang kanyang kamay upang habarin siya nang makita ang kanyang kalagayan. Ang kanyang pagnanais kalaunan ay nalampasan ang pagkakasala sa loob niya dahil hindi siya makapaghintay na makuha siya. Kabanata 1673. Biglang bumukas ang pinto mula sa labas na ikinagulat niya.
Inikat niya ang kanyang ulo, at isang kamao ang damapo sa kanyang mukha bago pa niya magawa ang anumang bagay. Bumagsak siya sa sahig. Sinugod siya ni Colton at hinawakan siya sa kanyang kwelyo nang hindi siya binigyan ng pagkakataong makahinga. Habang pinapaulanan niya ng suntok si Ayan, umungol siya, "How dare you? How dare you do this to her?" Pagpasok ni Freya, ang una niyang nakita ay sinuntok ni Colton si Ayan sa ibabaw niya. Lumingon siya at tumingin kay Daisy. Napagtanto niyang nadroga si Daisy, kaya dali-dali niya itong pinatayo sa sahig. Tinapik niya ang pisngi niya at tinawag ang pangalan niya, "Daisy. Tumigil ka na sa pag-aaway. Halika tingnan mo muna si Daisy." Sigaw niya. Tumigil ang kamao ni Colton sa himpapawid. Tinulak niya si Ayan palayo at sinipa sa huling pagkakataon. Tinuro siya nito at sinabing, "Kapag may mangyari sa kanya, hindi lang ikaw, sabihin mo kay Ken na maghugas ng leeg at hintayin mo ako." Hindi naman kumibo si Ayan. Dumudugo ang ilong niya at may pasa ang kalahati ng mukha niya. Ang pinaka nakikitang mga pasa ay nasa gilid ng kanyang mga mata at bibig. Hinawakan ni Colton si Daisy mula sa sahig at dinala siya. Huminto si Freya sa harap ng pinto at lumingon kay Ayan. "Gumising ka na, iiwan ka lang ni Ken sa huli." Katulad ng kung paano niya tinalikuran ang mga wrist. Hindi naman kumibo si Ayan. Ipinadala ni Colton si Daisy sa infirmary. Kinunan siya ng doktor ng dugo para sa pagsusuri, at nang lumabas siya kasama ang ulat, nagtanong siya sa seryosong boses, "May controlled substance ba siya?" Natigilan si Colton. Sumubsob ang mukha niya habang nagtatanong, "What kind of substance is it?" Sumagot ang doktor, "Ito ay isang uri ng roofie. Manghihina at mawawala ng malay ang mga tao pagkatapos mag-iniksyon o uminom ng gamot na ito. Naglalaman ito ng mga sedative effect at maaaring maging lubhang mapanganib sa katawan kapag ininom sa maraming dami." Naikuyom ng mahigpit ni Colton ang kanyang mga kamao, at nanlamig ang kanyang mukha. Ito ay hindi kailanman sa kanyang wildest panaginip na Ayan ay gumamit ng roofie sa kanyang kapatid na babae. Kung hindi niya sinuri ang oras at alam niya kung saan siya dinala ni Ayan, masisira na sana ang kinabukasan ng kapatid niya. Gabi na nang magising si Daisy. May kung anong lumipad sa kanyang ulo, at tumalsik siya. Binuksan ni Knowles ang kurtina nang marinig ang paggalaw niya at pumasok. "Daisy." Napatingin sa kanya si Daisy at sinabing, "Nolly." Sumikip ang puso ni Knowles nang makita ang ekspresyon ng mukha nito. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang mapatla nitong pisngi. "Ligtas ka na ngayon. Huwag kang matakot. Nandito ako ngayon." Hindi kumibo si Daisy, at patuloy na nanginginig ang kanyang katawan. Hinawakan siya ni Knowles sa kanyang mga bisig, at nang maramdaman niya ang init nito ay napahinga si Daisy. Ibinaon niya ang ulo sa dibdib nito at umiyak. Hinalikan ni Knowles ang tuktok ng kanyang ulo at matiyag ang inaliw siya. Gayunpaman, hindi niya nakita na madilim ang ekspresyon nito. Halos mawala na siya ng kontrol nang matanggap niya ang balita mula kay Freya. Si Daisy ay parang kandado na pumipigil sa halimaw sa loob niya. Kung may sumubok na buksan ang lock, masasamang bagay ang mangyayari. Sa kasalukuyan, hindi na siya makapaghintay na putulin si Ayan, na nagtangkang labagin si Daisy. Iyak siya ng iyak kaya nadurog ang puso niya. "Nolly, hindi na ba ako malinis?" Hinigpitan ni Knowles ang pagkakayakap sa kanya at tumawa. "Sino nagsabi niyan? Ikaw ang pinakamalinis. Pero, silly girl, do you think that guy would get his way kapag kami ni Colton ang kasama mo?" Pinunasan ni Knowles ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at siniil ng halik sa kanyang noo. "Daisy, gising ka na pala." Pumasok si Freya sa loob. Pinunasan ni Daisy ang mga luha at itinulak si Knowles palayo. Inangat niya ang ulo niya para tingnan si Freya. "Freya, anong ginagawa mo dito?" Tumayo si Knowles at huminto sa tabi ni Freya. Madilim ang mukha niya habang sinasabi, "You keep her accompanied. May kailangan akong ayusin." Pagkaalis ni Knowles, umupo si Freya sa gilid ng kama at nagtanong, "Ano ang nararamdaman mo ngayon?" Kabanata 1694. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo at sumagot, "Hi, I'm feeling better." "Salamat at sakto dumating ang kapatid mo. Naalala mo pa ba kung paano ka na-roof?" Tanong ni Freya. Natigilan si Daisy. "I was roofied." Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi siya nakakain ng kahit ano. Isang bote lang ng Coke ang nainom niya. Biglang natigilan si Daisy. "Coke, yan ba ang bote ng Coke?" Tumingin sa kanya si Freya at nagtanong, "May naaalala ka ba?" "Kumuha lang ako ng isang bote ng Coke. Pero hindi si Ayan ang nagbigay sa akin. Bawat kaklase ay may isang bote ng Coke.
Palagi siyang nagbabantay sa tuwing nasa paligid niya si Ayan. Hindi pa siya nakainom sa bote ng tubig na ibinigay nito sa kanya noong huling pagkakataon. Gayunpaman, binigyan siya ng isa pang kaklase ng bote ng Coke, at halos lahat ng mga estudyante sa auditorium ay mayroon nito. Kaya naman ininom niya ito ng hindi nag-iisip. Matapos pakinggan ang pagsasalaysay ni Daisy, alam ni Freya na may inilagay si Ayan sa bote ng Coke. Ay, Ayan. May gustong itanong si Daisy ngunit huminto siya sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. Walang alinlangan na siya ay nabigo. Sinabi ni Ayan na ayaw niyang gumawa ng ganoon sa kanya at napilitan siya. Gayunpaman, dahil pinili niyang gawin ito, nangangahulugan ito na siya mismo ang gumawa ng desisyon at hindi siya pinilit. Huminga ng malalim si Freya at walang pakialam na sinabi, hindi mo yan negosyo. Kung hindi dahil sa kapatid mo, sinira niya ang kinabukasan mo. Simula noong kinuha niya ang utos ni Ken na lapitan ka, tinatakan na niya ang sarili niyang kapalaran. Sa isang abandonadong pabrika, sinuntok at sinipa ng ilang lalaking nakaitim ang lalaking nakatikip ang ulo. Napayuko ang lalaki sa lupa at tiniis ang sakit na dumaan sa kanyang katawan. Huminto lang ang grupo ng mga lalaking nakaitim pagkatapos pumasok sina Knowles at Edison. Hinawakan nila ang lalaki at tinanggal ang takip sa ulo nito. Napapikit ang lalaki sa hindi komportableng pag-adjust sa biglang liwanag hanggang sa unti-unti niyang naaninag ang mga figure sa paligid niya. Kinuha ni Knowles ang upuan mula sa kamay ni Edison at umupo sa harap ni Ayan. Hindi pa nagkaroon ng pagkakataong gumaling si Ayan sa mga nauna niyang sugat, at may mga bagong pasa sa mukha ngayon. Ang kanyang katawan ay sumisigaw na rin sa sakit. Mukhang ang daming expectations sa'yo ni Ken. It really astounds me that you think you can get your hands on my woman with that appearance of yours. Nakahiga sa lupa, umubo at humihingal si Ayan. Magtatagumpay sana ako kung walang nangyaring masama. Parang hindi ka pa natuto ng leksyon mo, sabi ni Knowles. Dumampot siya ng paniki mula sa isang lalaki sa likuran niya at binasag iyon sa mga binti ni Ayan. Halos maputol ang paniki sa 2 piraso mula sa pagkakabangga, at napaungol si Ayan sa sakit. Lumilitaw ang kanyang mga ugat sa kanyang leeg. Nanginginig ng husto ang buong katawan niya, at hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Binigyan ka ni Miss Swiss ng bagong identity at pinasok ka sa art school. Dinala ka pa niya sa mundo ng pagmamold. Kung wala siya, wala ka ngayon. Pinag-cross ni Knowles ang kanyang mga paa at mahinahong sinabi, magtrabaho ka para sa kanya upang bayaran siya. Hindi mo nais na bigwan siya, ngunit sa kasamaang palad, tumanggap ka ng mga utos mula kay Ken sa kanyang likuran. Alam ba ni Miss Swiss na ganito ang igaganti mo sa kanya? Ang maputlang mukha ni Ayan ay naging walang dugo. Ibinuka ni Knowles ang kanyang mga paa at bahagyang samandal. Tumingin siya ng diretso sa lalaki sa lupa at nagpatuloy. Sa tingin ko wala ka man lang na konsensya sa pagsilbi mo sa lalaking nagpakulong sa supporter mo at pumatay sa tatay niya. Nanatiling, tahimik si Ayan. Naubusan na ng pasensya si Knowles nang sabihin niyang, well, you, are more loyal than I thought you are. Sa kasong ito, hindi ko na kailangang maging madali sa iyo. Utos niya sa katabi niya. Tanggalin mo lahat ng kuko niya. Naglakad sa gilid ang lalaki at kumuha ng plier. 2 lalaki ang dumating sa kanyang likuran upang ipit si Ayan sa lupa, habang ang isa ay nagpasok ng basahan sa kanyang bibig upang hindi siya makagat ng kanyang dila. 10 daliri daw ang konektado sa puso. Ang sakit ng mabunot ang isang pako ay mas malala pa sa kamatayan. Kabanata 1695. Naglapat ng ilang puwersa ang lalaki at hinugot ang pako na may kaunting laman. Tumalsik ang dugo sa mukha ng lalaki, 1 daliring duguan ang naiwan. Histeryosong sigaw ni Ayan. Punong-puno ng dugo ang kanyang mga mata, umuumbok ang kanyang mga ugat sa gilid ng kanyang noo, at may patong na pawis sa kanyang ulo. Matapos tanggalin ang ika-5 pako, hinimati si Ayan sa sakit. Tumingin ang lalaki kay Knowles at sinabing, he has fallen unconscious. Nilero ni Knowles ang kanyang relo at walang pakialam na sinabi, gisingin mo siya ng tubig at magpatuloy. Bumangon siya na walang ekspresyon sa mukha. Impake mo itong mga kuko at ihatid kay Ken. Sabihin mo sa kanya na malaking regalo ko. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Nang matanggap ni Ken ang dagwang package, ay lumubog ang mukha nito. Maingat na itinaas ng sekretarya ang kanyang ulo at sinabing, Mr. Pruitt, ito daw ang mga kuko ni Ayan. Parang nakuha na niyang Mr. Knowles si Ayan. Natatakot ako na nasa nalalapit siyang panganib. Huminga ng malalim si Ken at sinabing, parang hindi pa niya ako binibenta.
Pero kailangan na natin siyang tanggalin bago pa siya magkaroon ng pagkakataon na gawin iyon. Natigilan ang sekretarya. Papatayin mo ba siya? Tinaas ni Ken ang talukap at sumagot, exactly. Pero mas maganda kung namatay siya sa lugar ni Noel Ace. Kahit alam ni Noel Ace na siya ang nasa likod ni Ayan, walang ebidensya si Noel Ace basta patay na si Ayan. Tsaka pahihirapan na lang ni Noel Ace si Ayan imbes na patayin siya. Gayunpaman, kapag siya ay namatay sa lugar ni Noel Ace, ang buong Knowles ay magkakaroon ng malaking problema. Sa Hilton Villas, tumutugtog ng piano si Daisy sa piano room. Kahit 2 araw siyang nagbakasyon sa kolehiyo, naging abala siya. Walang klase si Freya kaya binisita siya nito. Sumandal siya sa pinto at kumatok sa pinto. Natigilan si Daisy at napalingon. Nang makita niya si Freya, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Freya, dumating ka na. I thought you can use some company, so I brought some food for you. Lumapit si Freya sa piano at inilagay ang pancake sa ibabaw nito. Ang mga pancake ay naging paborito ni Daisy matapos itong kainin sa huling pagkakataon. Binuksan niya ang packaging at ang silid ay agad na napuno ng halimuyak ng pancake. Bigla siyang may naalala at nagtanong, hindi alam ng ibang estudyante kung ano ang nangyari sa akin, di ba? Tumawa si Freya at sinabing, huwag kang mag-alala. Akala nilang lahat ay masama ang pakiramdam mo, kaya nag-leave of absence ka. At saka, sinuspinde ng kolehiyo si Ayan dahil sa pagdadala ng mga controlled substance. Hindi ipaalam ni Colton sa sino man ang nangyari kay Daisy para protektahan ang kanyang reputasyon. Alam lang ng mga estudyante sa kolehiyo na nahuling may dalang controlled substances si Ayan. Hindi nila alam kung ano ang tinangkang gawin ni Ayan kay Daisy. Nang tumahimik si Daisy, sumandal si Freya sa piano at sinabing, nakakahiya naman no. May magandang kinabukasan si Ayan. Siya ay sikat sa mga mag-aaral sa art school. Malaki rin ang inaasahan ng mga guro sa kanya. Kung hindi ito nangyari, hindi lamang siya matagumpay na nakapagtapos ng kolehiyo, ngunit maaari rin siyang makakuha ng magandang trabaho. Sa kasamaang palad, sinira niya ang kanyang sariling kinabukasan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. Naalala pa niya na natulala siya sa hitsura ni Ayan nang una niya itong makita. Gayunpaman, tama si Colton. Karamihan sa mga taong lumapit sa kanya ay may kanya-kanyang motibo dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Kadalasan, kahit na ang pinakatunay na mga puso ay nabahira ng panlabas na mga kadahilanan at interes. Umalis lang si Freya sa hapon, at nabangga niya si Colton sa looban. Alam niyang hindi siya gusto ni Colton, kaya tumanggaw na lang siya at umalis. Teka lang, sabi ni Colton. Medyo nagulat si Freya at napalingon. Tinawag mo ako. Matigas ang ekspresyon ng mukha ni Colton, at tila nahihirapan siyang sabihin ang susunod niyang gustong sabihin. Salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Daisy. Natigilan si Freya. Nagpapasalamat ka sa akin. Kabanata 1696. Ang ekspresyon ni Colton ay parang pinipigilan gaya ng dati. May iba pa ba dito bukod sa'yo? Humalaklak si Freya. Ang galang mo naman. Kung may mangyari kay Daisy, hindi ko maipaliwanag kay Noel Ace. Pagkasabi niya noon ay nilapitan niya si Colton. Mukhang hindi maganda ang ginagawa mo bilang kuya. Parang nagtatampo ang mukha ni Colton. Bago pa man siya makapagsalita ay umalis na si Freya nang hindi lumilingon. Bumaba si Daisy at nakita si Colton na nakatayo sa pasukan, nagpalit ng sapatos, kaya naglakad siya. Colton, tanong ni Colton, nasaan ang kasambahay? Nakangiti niyang ipinaliwanag, may sakit ang anak ng kasambahay ngayon, at hiniling ko sa kanya na magpahinga para alagaan siya. Kumain ka na ba ng tanghalian? Nang makita niyang nakasleeve siya at naglakad papuntang kusina, naabutan siya ni Daisy. Magluluto ka ba? Naghugas ng kamay si Colton. Kung hindi, gagawin mo ba? Dati, kapag nandyan si Waylon, siya ang nagluto para sa kanilang tatlo, at ang galing ni Waylon sa pagluluto ay kasing galing ng kanilang ama. Kahit na ang luto ni Colton ay hindi kailanman kasing sarap ni Waylon, hindi bababa sa mas mahusay siya kaysa sa kanya pagdating sa pagluluto. Hinayla ni Daisy ang isang upuan, umupo sa hapagkainan, at naghintay. Hindi nagtagal, inihanda ni Colton ang kanyang pinakasanay na egg fried rice at dinala ito sa mesa. Mula sa hitsura ng kanin, hindi ito masyadong kasiya siya sa mata, ngunit ang lasa ay kasiya siya sa kanya. Dinampot niya ang kutsara, humigop ng isang malaking subo, at mamantong hininga. Colton, ang egg fried rice lang ang pwede mong ilagay sa mesa. Kinuha siya ni Colton ng isa pang mangkok ng nilagang baka. Cut the crap and just eat.
Kinagat niya ang kutsara at ngumisi. Umupo si Colton sa tapat niya at pinanood siyang kumakain. Maya-maya, tumikim siya. That girl is barely worthy of being your friend. Yung babae. Inangat ni Daisy ang tingin niya at nagtaka. Maya-maya, napagtanto niya kung sino ang tinutukoy nito. Si Freya ba ang ibig mong sabihin? Sumandal si Colton sa upuan at umiwas ng tingin. Sino pa bang kasama mo bukod sa kanya? Biglang ngumisi si Daisy. Di ba sabi mo layuan ko si Freya dati? Hindi siya tumugon. Bago ito, hinala ko na may lihim siyang motibo. Bukod doon, kapatid din siya ni Ken, kaya naging masungit ako sa kanya. Ngunit nang kunin ni Ayan si Daisy, ang ekspresyon ni Freya habang nagmamadaling hanapin si Daisy ay hindi isang bagay na maaaring gayahin. Masasabi ko pa rin ang pagkakaiba kung ito ay totoo o hindi. Nang makitang nakatitig si Daisy sa kanya, inilayo ni Colton ang mukha at ngumuso. Bagaman hindi kita pipigilan na makipagkaibigan sa kanya, huwag kang masyadong malapit sa kanya. Nagbabago ang mga tao. Bumaba ang tingin ni Daisy. Pero alam ni Freya na gustong gamitin ako ni Ken at sinabihan akong mag-ingat kay Ken. Actually, tinulungan niya sana si Ken na harapin ako para hindi siya ma-threaten. Ngunit hindi iyon ginawa ni Freya. Mas gugustuhin pa siyang takutin ni Ken. Tumingin sa kanya si Colton. Paano siya nabantaan? Ang kanyang pamilya ay napakalamig at walang awa, maging si Ken man o ang kanyang ina. Kasing edad ko lang si Freya pero talagang pinagbantaan siya ng pamilya niya na ipapakasal siya sa iba. Ang pagpapakasal sa kanya upang makakuha ng mga benepisyo, hindi ba ito ay isang gawa ng pagbebenta ng kanilang anak na babae? At kung ang kabilang partido ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa hustong gulang na para maging ama niya, hindi ba nito lubos na masisira ang buhay ni Freya? Nakagat niya ang kanyang labi. Colton, gusto kong tulungan si Freya. Kumunat ang noo ni Colton. Kailangan ka ba niyang makialam sa mga gawain niya? But she defied Ken and got threatened because of me. Paano mo masasabing wala itong kinalaman sa akin? Sa unang pagkakataon, natahimik si Colton. Inunat ni Daisy ang kamay at hinayla ang laylayan ng manggas nito. Colton, alam kong ikaw ang pinakamagaling. Tutulungan mo ako dito, hindi ba? Katatapos lang sumailalim sa plastic surgery ni Maggie, at habang nasa ospital pa siya, dinalaw siya ni Ken. Umupo siya sa tabi ng kama at binati siya ng may malasakit na tono. Ano ang pakiramdam mo? Masakit pa ba? Kabanata 1697. Nakahiga si Maggie sa kama, balot ng gauze ang buong mukha niya, at nagkunwaring galit na galit. Sobrang sakit, namamaga pa ang lahat, babawi ito sa loob ng ilang buwan. Hinawakan ni Ken ang likod ng kamay niya. Huwag kang mag-alala, Mr. Matthews ay hindi magsasawa sa iyong mukha ng ganoon kabilas. Nagpalipat-lipat ang mga mata ni Maggie. Pero paano kung magsawa siya sa akin? May ngiti sa labi si Ken, ngunit wala man lang bahid ng saya sa kanyang mga mata. Kapag nagsawa siya sa'yo, kukuha ako ng susundo sa'yo at aalis sa pwesto niya. Talaga? Oo, magpahinga ka muna. Tumayo si Ken at naglakad papunta sa pinto. Sa pagkakataong iyon, huminto sa tabi niya ang isa niyang tauhan. Sir, nang lumapit ang kanyang lalaki sa kanyang tenga at may binulong dito, agad na lumabo ang mukha ni Ken, at agad niyang hindi pinansin ang taong nakahiga sa ward at umalis na kasama sila. Pagkatapos nilang hintayin na umalis, kinuha ni Maggie ang kanyang cellphone, nagpadala ng text kay Knowles, at tinanggal ang text pagkatapos na may padala ito. Sa kabilang panig ng lungsod, natanggap ni Knowles ang text message ni Maggie. Sinulyapan niya ito at ibinalik ang phone sa bulsa. Lumabas si Edison sa ward. Mr. Knowles, ang sabi ng doktor ay nailigtas na ang buhay ni Ayan, pero natatakot ako na maputulan siya. Bahagyang damilat si Knowles. Ken, walang awa talaga yung lalaking yan. Nahulaan din ni Edison ang intensyon ni Ken. Oo, kung hindi ka naging mas mapagmatsyag, natatakot ako na matagal na siyang namatay. Kasama namin si Ayan. Kung siya ay mamatay habang siya ay naririto, ito ay magiging lubhang hindi pabor sa iyo. Kapag si Knowles ay kinasuhan ng pagpatay, ang mga Knowles ay malamang na mahatak sa gulo ng opinyon ng publiko. Napangisi si Knowles, gayunpaman, hindi niya alam na sinasadya ko iyon. Ang pagbunot ng mga kuko ni Ayan at ipinadala kay Ken ay para ipaalam kay Ken na si Ayan ang bihag natin. At para tikom ang bibig, siguradong gagawa siya ng move kay Ayan. Hindi naman nagmamadali si Ken dahil bet niya na hindi siya pagtataksilan ni Ayan at magtapat ng ganoon kabilas. Dahil dito, pinili niyang kumilos ng hindi ko pinapansin.
Sa kasamaang palad, siya ay masyadong bumptious. Nais ng isang mahusay na general na ang mga tao sa paligid niya ay umuko sa kanya, maging tapat, at hindi bumaling sa walang awa na paraan sa tuwing nagkakamali. Gayunpaman, ginagamit ni Ken ang mga tao sa paligid niya ng labis. Siya ay labis na mapagmataas at mayabang at sinisipa ang sinuman palayo sa kanya sa sandaling mawalan sila ng halaga. Paano makakakuha ng tapat na sundalo ang ganitong general? But it, as thanks to Ken's conceit that Maggie has sided with me. Kapansin-pansin, si Maggie at ang kanyang pinagkakatiwalaang subordinate na si In ay lihim na nagkita noon pa man. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya sa tuwing gusto niyang malaman ang higit patungkol sa schedule at mga gawain ni Ken. Napatingin sa kanya si Edison. Then I'll get more men to bantayan si Ayan. Tumanggaw si Knowles at agad na umalis. Sa isang pribadong villa sa suburbs, sa study room. Hinawakan ni Ken ang kwelyo ng kanyang nasasakupan at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sabihin mo sa akin ngayon, paano ito nabigo? Nanginginig na paliwanag ng nasasakupan. Hi. Wait, we're not sure also. Lubusan kaming naghanda, at malapit na siyang mamatay noon, ngunit may ibang nakatuklas sa amin. Itinulak siya ni Ken palayo at inihampas ang kanyang kamao sa mesa, dahilan para manginig ang buong mesa. Si In na nakatingin sa gilid ay napatingin sa subordinate at lumapit kay Ken. Siguro, set up na tayo. Natahimik si Ken, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ngumisi. Yung batang yon, Knowles. Minaliit ko siya. Siya nga ang magiging patriarka ng mga Knowles. Ibinaba ni In ang kanyang tingin. Nakatakas ang young master of the Knowles sa pagtugis at pagpaslang na niluto sa kanya ni Madam Knowles noong siya ay ilang taong gulang pa lamang. Dahil siya ay nakaligtas hanggang ngayon, ibig sabihin hindi siya isang taong dapat pagtripan. Pinaikit ni Ken ang kanyang mga mata. Pero sino ang makakaalam kung kailan ko binalak na wakasan ang buhay ni Ayan? Ang mga salita ni Ken ay nagpatense kay In, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Ibig mong sabihin may naglik ng plano. Kabanata 1678. Napatingin si Ken sa mga tauhan niya. Nagpanik ang lahat sa isang iglap. Sir, wala po talaga kaming ideya dito. Hinding-hindi ka namin ipagkakanulo. In, ano ang ginawa ni Maggie bago ang operasyon? Nakatutok ang mga mata ni Ken sa mukha ni In. Halatang nagdududa siya kay Maggie. Tumulo ang butil ng malamig na pawis sa likod ni In habang nakayuko ang kanyang ulo at sumagot, hindi siya nakipag-ugnayan sa sinuman 3 araw bago ang operasyon. Tinanong niya lang ako tungkol kay Mr. Matthews, at parang hinahanda niya ang sarili niya. Hindi umimik si Ken. Kahit na siya ay may mga pagdududa tungkol kay Maggie, hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa mga Knowles. Napangisi tuloy siya. Hindi ba niya ako sinisisi kung bakit ko siya pinapante kay Donald? Ang tanong ay nagpapahiwatig na maaaring ipagkanulo siya ni Maggie dahil hindi niya gusto ang kaayusan na ito. Kalmadong paliwanag ni In, but Ayan is a nobody to her. Kaya kahit may sama ng loob siya sa iyo, hindi niya kailangang gumawa ng kahit ano sa bagay ni Ayan. Nang maramdamang may kabuluhan ang sinabi niya, huminto si Ken sa pagsasalita, tumalikod, at nagutos, pumunta ka at tingnan mo ang lahat ng lalaking nagtatrabaho para sa akin. Tumanggaw si In at umalis kasama ang iba pang mga subordinate. Kinabukasan, sa kolehiyo, nagpapahinga si Daisy sa pagitan ng rehearsals. Pumunta siya sa banyo at narinig niya ang pag-uusap ng 2 babae pagdating niya sa pinto. Di ba anak ng mayamang pamilya si Ayan? Fake identity ba yon? Nakilala ko lang ang tatay niya sa kolehiyo. Wala siyang tinitingnan malapit sa isang maruruming mayaman, okay. Ang tunay na pangalan ni Ayan ay Fritz. At Ayan Harris lamang ang kanyang pangalan sa entablado. Hindi pa rin alam ng kanyang ama ang katotohanan na siya ay nasuspine sa paaralan. Matagal na siyang naghihintay sa opisina ng akademikyan. Nakakaawa talaga panoorin. Si Daisy, na nagtatago sa likod ng dingding, ay hindi na nakaimik habang sunod-sunod na pag-iisip ang pumapasok sa kanyang isipan. Sa opisina ng akademikyan, nakatayo sa ibaba ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng simpleng ngunit maayos na damit. Sinubukan siyang hikayatin ng 2 security guard na umalis, ngunit tumanggi siya. Laming-galinga si Daisy sa paligid at naglakad patungo sa medyo may edad na lalaki. Hello, nilinggan siya ng medyo may edad na lalaki at tumango. At ikaw naman, ikaw ba ang ama ni Ayan? Siya, wala siya dito sa kolehiyo. Malungkot ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong siya, may-ari ba talaga siya ng ilegal na droga?
Hindi naglakas loob na tumingin ng diretsyo sa kanya si Daisy. Baka naloko rin si Ayan. Pansamantala siyang nasuspend habang iniimbestigahan ng kolehiyo ang usapin at hindi nadilist sa paaralan, di ba? Isang kislap ng pag-asa ang tila lumitaw sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Oo, ang anak ko ay hindi nadilist ng kolehiyo. Hindi siya ganoong klase ng tao. Na-frame na siguro yung bata. Kinagat ni Daisy ang kanyang mga labi at may sasabihin sana, ngunit nakita niya ang wasak at may galos na mga kamay ng lalaki. Puno ng kalyo, bitik, at galos ang mga kamay na iyon. Ang tindi ng kanilang kalagayan ay isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. At isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bamalat sa kaibuturan ni Daisy. Ang pares ng mga kamay ay pinoprotektahan ng isang pakete sa kanyang mga bisig, at tila ang mga nilalaman ng pakete ay napakahalaga sa kanya. Bumalik siya sa katinoan at maingat na nagtanong, "Sir, may ipapahatid po ba kayo kay Ayan?" "Oo, dinala ko ang paborito niyang cranberry para sa kanya, pero hindi ko siya maabot." Humigpit ang mga kamay na nakahawak sa pakete, at mukhang nag-aalala siya. Nakangiting sabi ni Daisy, "Sir, if you trust me, you can hand it to me. Ihahatid ko kay Ayan at ipaparating ko ang mensahe mo pagbalik niya sa kolehiyo pagkalipas ng ilang araw." "Oo naman. Maraming salamat po." Inabot niya ang package kay Daisy at umalis na. Naglakad si Daisy patungo sa gusali ng dormitoryo bitbit ang mabigat na pakete sa kanyang mga bisig. Sa ibaba, nakasalubong niya si Noel Ace, napapababa sa sasakyan. Kaya, ngumiti siya at humakbang pasulong. "Noel Ace." Napangiti si Noel Ace, "Natapos na ba ang rehearsal?" Kabanata 1699. Napapikit si Daisy at ngumisi. "Matagal nang natapos. Ano yang hawak mo sa braso mo?" "Ito." Hindi alam ni Daisy kung paano ito ipapaliwanag. Kaya, ibinaba niya ang kanyang ulo at itinikom ang kanyang mga labi. "Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, magagalit ka ba?" Tinitigan ni Noel Ace ang mukha niya at pumikit. "Hindi ka ba matatakot na magagalit ako kapag itinago mo ito sa akin?" Ito ang dala ng tatay ni Ayan sa kanya. Hindi siya makontak ng kanyang ama, kaya ako. Bago pa siya matapos magsalita ay huminga ng malalim si Noel Ace. Si Ayan na naman. May balak ka bang patawarin siya? It is not a matter of forgive him or not. Nakakaawa ang itsura ng tatay niya, kaya inihahatid ko lang ito kay Ayan sa ngalan niya. Walang kinalaman ang ginawa niya sa kanyang ama. Napangisi si Noel Ace dahil sa galit. "Then, alam mo ba kung nasaan siya?" Nagulat si Daisy. "Hindi ko alam, kaya hihilingin ko kay Colton na tulungan ako." Hindi rin niya alam. Hindi pangkaraniwang kalmado si Noel Ace, "Ako lang ang taong nakakaalam kung nasaan siya ngayon." Napatingin sa kanya si Daisy at maya-maya iniabot ang pakete. "Then you should hand this to him." Sinulyapan ni Noel Ace ang pakete ng walang pakialam at mukhang walang ekspresyon. "Hindi ka ba natatakot na itapon ko ito?" Ibinaba ni Daisy ang kanyang tingin at binawi ang kanyang kamay. "Alam kong magagalit ka. Ako na mismo ang maghahatid." Hinayla siya ni Noel Ace sa kanyang mga braso at tumingin sa kanya. "Paano ako hindi maiinis? Akalain mong nakakaawa ang ama ni Ayan. Iyon ang dahilan kung bakit gusto mong makialam sa kanyang mga gawain. Kaya kapag nalaman mo ang nangyari sa kanya, tiyak na maaawa ka rin sa kanya, di ba?" Naguguluhan si Daisy. Ano ang kinalaman ng kaawa-awa ng kanyang ama sa kung gaano siya kaawa-awa ngayon? Niyakap siya ni Noel Ace at hinalikan sa noo. "Ang tanong ko, kung malalaman mong masama ang pakiramdam niya ngayon, dadamay ka ba sa kanya?" Itinaas niya ang ulo niya. Ang pakikiramay sa kanya at pagpapatawad sa kanya ay dalawang magkaibang bagay. Nakakaawa man siya, it doesn't mean na kailangan ko na siyang patawarin. Tumawa ng mahina si Noel Ace. Humakbang si Daisy sa harapan niya at nagtiptoed, at kumikinang ang mga mata nito sa harap mismo ng mukha niya. "Tapos, galit ka pa." Nagtaas siya ng kilay. "Paano kung galit pa rin ako?" Nang walang anumang senyales, hinalikan niya ito sa labi. Ang natitirang init ay nag-iwan kay Noel Ace sa isang bahagyang ulirat. Hindi siya iniwasan ni Daisy sa pagkakataong ito habang diretsyong nakatingin sa kanya. "Then, what about this?" Agad niyang nilibang si Noel Ace. Parang manok ang tumutusok kapag kumakain ito ng kanin mula sa lupa. She chuckled and said, "Anong pinagsasabi mo? Ikinukumpara mo ba ang iyong sarili sa isang butil ng bigas?" Kinurot ni Noel Ace ang kanyang baba at tinakpan ang kanyang mga labi gamit ang kanyang mga labi. After that, he claimed with his hoarse voice as his fingers ran over her lips, "This is what you call a kiss."
Namula ang tenga niya at ibinaba niya ang ulo. Okay, kinuha ni Knowles ang pakete sa kanyang mga kamay. Ipapadala ko ito sa kanya. Ikaw, bahagyang nagulat si Daisy. Halatang hindi siya natuwa tungkol dito kanina. Inilagay ni Knowles ang pakete sa kotse, tumalikod, marahang tinapik ang dulo ng ilong, at lumapit sa kanya. May utang ka sa akin. Kailangan mong bayaran ito sa hinaharap. Nakaparada ang sasakyan sa gate ng ospital. Hindi bumaba ng sasakyan si Knowles ngunit hiniling kay Edison na dalhin ang pakete kay Ian sa ward. Kinuha ni Edison ang pakete mula sa kanya at pumasok sa ospital nang hindi nagtatanong pa. Ilang sandali pa ay lumabas na ng ospital si Edison at sumakay ulit sa sasakyan. Naihatid ko na sa kanya ang package. Kamusta na siya? Sumagot si Edison, alam na siya ay mapuputol at magiging may kapansanan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, gaano siya kagaling. Hindi umimik si Knowles kahit isang salita. Tanong ni Edison ng mga sandaling iyon. Hindi mo ba sasabihin kay Miss Vanderbilt ang tungkol dito? Ibinaba ni Knowles ang kanyang tingin. Mas mainam na panatilihin siya sa dilim. May naintindihan si Edison at ngumiti. Masyadong mabait si Miss Vanderbilt. Baka hindi niya matanggap ang ganoong kalupit na katotohanan. Kabanata 1700. Si Daisy ay lumaki sa isang napaka-protective na sambahayan, tulad ng isang pinong bulaklak na pinalaki sa isang greenhouse at hindi pa nakaranas ng kahit isang bagyo sa buhay nito. Kaya, paano niya nakita ang gayong kalupitan? Iyon ay lalo na kapag siya ay nauugnay sa kung bakit si Ian ay pinahirapan noong una. Ang isa pang dahilan kung bakit hindi naglakas loob si Knowles na sabihin kay Daisy ang tungkol kay Ian ay dahil nag-aalala siyang malalaman nito ang tungkol sa pagkakasangkot nito. Kaya naman iniwan na lang niya kay Daisy ang kanyang mabuting panig. Kasabay nito, sa kabilang panig ng lungsod, sa Pruitt Manor. Umalangaw ang tunog ng sampal sa sala. Napalingon ang mukha ni Freya, at namula ang pisngi. Hindi siya napasigaw sa sakit bagkus nakinig siya sa saway ni Sandy. Kaninong side ka lang? Muntik nang magtagumpay ang plano ng kapatid mo, at sinira mo. Hanggat hindi na magkakasundo sina Daisy at Knowles dahil sa pangyayaring ito, magkakaroon ng pagkakataon si Ken na gamitin ang insidenteng ito para mahawakan ang anak ng Goldman. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang walang utang na loob niyang anak na ito ay magtatraidor sa sarili niyang pamilya. Tinitigan ni Freya ang kanyang galit na ina at mahinahong nagtanong, Ina, hindi ko inaasahan na makita kayong dalawa na naglalakad sa landas na walang babalikan. Sa tingin mo ba ay pamilya ang Goldman na kaya mong harapin? Ngumisi si Sandy, wala kang desisyon kung kakayanin ko sila o hindi. I only want the daughter of the Goldman to break up with that bastard, Knowles. Hindi ba nagustuhan ni Knowles si Daisy dahil lang sa katayuan at kapangyarihan ng Goldman na nasa likod niya? Kung wala siyang Goldman para suportahan siya, paano pa niya ito titignan ng malapitan? Hindi naman nagulat si Freya sa sinabi ni Sandy dahil nakasanayan na niya ito noon pa man. Minana nga ni Ken sa'yo ang lahat ng pagmamayabang niya. How dare you talk back to me? Sinampal ulit siya ni Sandy. Nagpanting ang mga tenga ni Freya sa pagkakataong ito, at mahigpit na kumuyam ang kamay na nakasabit sa kanyang tagiliran. Gayunpaman, tila hindi iyon sapat para ilabas ni Sandy ang kanyang pagkagalit. Kaya, sinigawan niya ang mga katulong, dalhin mo sa akin ang latigo. Nagkatinginan ang mga katulong ng may pagkadismaya ngunit walang lakas ng loob na magsalita, kaya ginawa nila ang utos. Hinawakan ni Sandy ang latigo at itinutok sa kanya. Ikaw, lumuhad ka sa harapan ko. Lumuhad si Freya sa lupa. Inihagis ni Sandy ang leather whip sa kanyang katawan, at ang matinding sakit ay nagpaten sa katawan ni Freya. Bawat pulgada ng kanyang laman na natatakpan ng mga marka ng latigo ay nakatago ng mabuti sa ilalim ng kanyang damit habang nanginginig ang mga ito sa matinding paghihirap. Hindi nagpakawala ng kahit anong ingay si Freya, kahit isang ungol, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tumulo ang butil ng malamig na pawis mula sa gilid ng kanyang panga, at umagos ang dugo mula sa kanyang mga labi. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng pamamanhid, at ang manipis na manggas ay tuluyang kinulayan ng pula. Hindi tumigil ang sunod-sunod na paghagupit hanggang sa pumutok ang latigo. Ramdam ni Freya ang sakit ng paghahati ng kanyang balat at ang quiver na naganap sa loob ng muscle tissues na nakalabas na ngayon sa hangin. Itinapon ni Sandy ang sirang leather whip at itinuro ang pinto. Walang kabuluhan, ikulong mo siya sa bodega. At bago siya humingi ng awa, walang magbibigay sa kanya ng kahit isang patak ng tubig nang walang pahintulot ko. Ang cellphone ni Freya ay kinumpiska, at siya ay nakalock.
Walang bintana sa bodega, tanging mga tubo ng bentilasyon. Dahil dito, sobrang init, lalo na ngayong tag-araw. Dahan-daang. Umupo si Freya sa gilid ng dingding at napabuntong hininga sa sakit ng tila na punit ang kanyang mga sugat. Hindi siya makahiga ng buo, kaya nakasandal lang siya sa tagiliran niya. Ang pinto ng bodega ay sarado, at ang espasyo sa paligid niya ay naging kadiliman sa isang iglap. Pagkalipas ng 2 araw, malapit nang matapos ang buwan, nagsimula ang anibersaryo ng kolehiyo. Ang T-stage para sa palabas ay itinayo at pinalamutian, at ang ilaw at backdrop ay nagbigay sa bulwagan ng isang kadakilaan na maihahambing sa Sheena Fashion Week, na mukhang solemna at kahanga-hanga. Sinubukan ni Daisy ang kanyang costume sa likod ng entablado at paulit-ulit na nagpadala ng mga text message kay Freya sa pamamagitan ng kanyang cellphone, ngunit hindi pa sumasagot si Freya mula noong huling text, na ipinadala 2 araw na ang nakakaraan. Hindi niya maiwasang mag-alala, bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Freya sa kanyang cellphone. Pruitt Manor, ang binibini ay ikinulong ni Mr. Pruitt. Agad na tumayo si Daisy, tumakbo palabas sa koridor, at tinawagan si Colton. Colton, may nangyari kay Freya. Sa Pruitt Manor. Umupo si Sandy sa sala, nag-aayos ng mga bulaklak at hindi pinansin ang katotohanang nakakulong pa rin si Freya sa bodega. Umuwi si Brandon mula sa isang business trip sa oras na ito at nalaman ang tungkol sa mga bagay na nangyari 2 araw na ang nakakaraan, kaya pumasok siya sa sala at nagtanong, 2 araw mo nang ikinukulong si Faye sa bodega.